And the intention was not to in aid of legislation, especially because of the timing. It's not as if you could pass legislation for this. Because matatapos na yung 19th Congress, you wanted people to pay for hurting your feelings. Ilabas mo yung mga katibayan mo na kami ay tumatanggap sa mga drug lord, ganun din sa mga pogo. Parating na uli yung ilang buwan na lang, paparating na uli yung tag-ulan, babahain na naman tayo. Inaudit nyo na ba yung mga flood controls na pinondohan nyo ng bilyon-bilyon? Mag-isip kayo ng paraan kung paano ang mga infrastructure projects natin ma-audit dahil lahat kayong nandyan, contractor din mga putang ina ninyo. Ang sa akin lang po, yung panawagan ko sa mga kapwa ko botante, huwag iboto ang stupido. Dadagan ang Lito News Update. Ayan, magandang gabi sa inyong lahat. Ito pong aksyon na ito na ginawa namin ngayong hapon, ngayong araw, ay napaka-importante kasi especially sa akin, dahil ako ay galing sa napakasimpleng pamilya. Pinalaki ako ng mga magulang ko na talagang napaka-hardworking. At ang puhunan talaga lang namin ay lumaban ng patas sa buhay. And I just cannot accept that someone na pinahiram ng kapangyarihan ng taong bayan ay sisirain ng lahat ng pinaghirapan ng magulang ko, ng pamilya ko, at sasabihan ako na pogo vlogger, narco vlogger, bagong makapili. That is unacceptable. And so, importante itong araw na to kasi ito yung araw ng ordinaryong tao na kagaya namin, kagaya ko, ay tatayo laban dito sa mga bully na to. Hindi po pwedeng gagawin nyo lang yan just because kaya ninyo. Hindi po pwede na i-flex nyo lang yung inyong kapangyarihan. Ang gagamitin nating reckoning point, ang gagamitin natin na pagsukat kung may maling ginawa ang mga vlogger, ay yung nararamdaman ninyo. Mga government officials po kayo. Kayo po ay halal ng bayan. Pinahiram lang kayo ng kapangyarihan. At yung kapangyarihan na yun, hindi nyo dapat ginagamit laban sa mga taong nagluklok sa inyo. And so, ito pong ginawa po namin ngayong araw na ito. Ito po ay bagay na gusto naming itatak sa lahat ng mga Pilipino na gusto at nangangarap ng isang mas magandang Pilipinas. How are we going to achieve it? Sa pagtatama ng mali. At paano natin maitatama yung mali kung hindi natin masasabi iyon? So, para sa akin, hindi ako papayag na ang mga pinaghirapan ng mga taong katulad ko, ng mga kasama ko ngayon, ngayong gabi na to, ay papaliwalain lang at talagang yuyurakan lang, tatapak-tapakan lang nitong mga kongresistang ito, lalong-lalo na ni Congressman Ace Barbers. At walang habas na sasabihin sa lahat ng puntahan niyang media interviews na nilalabanan nila puno ang mga narco vloggers at saka mga pogo vloggers at eventually nga ang mga katauhan pala na yun, ang mga tinuturo pala nila na yun ay kami. Masakit po na matawag na ganon lalo na sa isang tao na never ho akong na-involve sa drugs. Ako po ay galit sa sugal. At pagkatapos, sasabihan ka ng ganun-ganun lang. Itong mga tao na sa kapangyarihan, kailangan mag-isip sila. Every time na meron silang sinasabi o every time na meron silang tinuturo na mga taong kinakayan-kayanan lang nila, this should be this should be an example to everyone na kailangan po natin na manindigan. Kasi kapag hahayaan natin na tapak-tapakan lang tayo nitong mga to, anong mangyayari sa atin? Anong mangyayari sa susunod na henerasyon? Anong mangyayari dun sa mga susunod na mga thinking youth natin? Hindi na lang nila sasabihin kung ano yung naiisip nila kasi baka mamaya ipatawag lang sila sa Kongreso.
That is something that I cannot accept. So, yun po no, ang ginawa po namin ngayong araw na ito ay para po sa, of course, para sa pag-restore ng aming reputasyon na winarak nitong mga tao sa Kongreso, especially yung mga tao dyan sa TRICOM. At para na rin dun sa aming mga mahal sa buhay, para na rin sa mahal naming bayan, at para na rin sa susunod na henerasyon. Because we have to make sure that our freedom to express is preserved. Well, yung sa question ni Jason na ano yung value ng 2025 election dito sa mga kaganapan na to. At napaka-importante nito kasi yung mga pipiliin natin ngayong eleksyon na ito ang magdedetermine ng uri ng eleksyon na mararanasan natin in the next 2 or 3 election cycles. So that is why this election is very, very important. Dapat ang piliin ng ating mga kababayan ay yung mga kandidato na hindi i-enable ang mga ganitong klaseng pag-iisip na kapag tinatanong mo sila tungkol sa trabaho nila, ang bato sa'yo, troll ka, fake news ka, narco-vlogger ka, pogo-vlogger ka. Kapag ang mga kandidato sa inyo ay walang bukang bibig, kundi i-enable ang uri ng pamumuno ng Marcos administration na ayaw sumagot sa mga accountabilities nila, na panay gaslighting ang ginagawa sa atin. If you are going to elect this kind of individuals, sa susunod na mga eleksyon, maybe 2, 3 election cycles, magiging ganon ulit tayo. Magiging ubusin ulit ang pondo ng bayan, hindi natin alam kung meron pang matitirang dugo sa mga Pilipino by that time. So that's why it's very important to choose for someone na nilalabanan ang ganitong klaseng bulok na pag-iisip sa pagpapatakbo ng bayan. They have to answer. Ang dami-dami nilang dapat sagutin. Ang dami-dami nilang dapat sagutin tungkol sa mga pangako nila na food security. Ang dami nilang dapat sagutin tungkol dyan sa budget. Ang dami nilang dapat na resibo na dapat pinapakita kung saan napupunta ang perang ginagastos nila, asa ng mga flood control projects, kinamamatay ng mga bawat Pilipino yan. Paparating na uli yung, ilang buwan na lang, paparating na uli yung tag-ulan, babahain na naman tayo. Inaudit nyo na ba yung mga flood controls na pinondohan nyo ng bilyon-bilyon? Mag-isip kayo ng paraan kung paano ang mga infrastructure projects natin ma-audit dahil lahat kayong nandyan, contractor din mga putang ina ninyo. Build our nation. Kung ang pipiliin ninyo ay mga katulad ni Congressman Barbers na yung asawa niya may utang na 29 million worth of luxury bags, anong mangyayari sa Surigao? And then, I just have to react on this because Ace Barber said several times, ganyan ba kayo pinalaki ng magulang ninyo? Mura ng mura. Well, Ace Barbers, ganito ko pinalaki ng magulang ko. Tumatayo ako sa mga abusadong kagaya mo. Ikaw, hindi mo mahal ang Surigao. Bulok na yung mga minahan dyan sa Surigao. Ano na nangyari? Ang ganda-ganda ng probinsya ninyo. Yung minahan sa inyo, ano na? Ano ang nagawa? Tagal-tagal mo ng public official. Anong nagawa mo para sa kapwa mo sa Surigao noon? I mean, these are the things that you should ask yourself. And these are the people who will not answer questions. Instead, pipit-pitin ka, titirisin ka. Bakit? Kasi ordinaryong tao ka lang. Nakahanap ka ng katapat, Ace Barbers, kasi hindi kami papayag na ganun-ganunin lang ninyo, tapak-tapakan lang ninyo, and I think sa uri ng pagtrato ninyo sa mamamayan, na para bagang kayo ang amo namin. Someone has to say, let's stop this madness. Lalaban kami, and lalaban kami hanggang dulo. Kita-kita tayo sa finals. And kung akala ng mga kongresista na tatahimik kami dahil pinatawag nila kami sa kongreso, parang ang feeling ko lalong umingay. So, backfire. Oo, di lang yun. Ang mga sumusunod sa amin, nagbabasa sa amin sa social media,
lumalakas na rin ang loob. Kasi nare-realize na rin na hindi lip service ang nasa saligang batas. Nakikita nila na buhay ang saligang batas, buhay ang aming mga karapatan, at buhay na buhay ang spirito ng 1898. Yes. At nga pala, ang pagmumura tulad ng ginawa kanina ni Joey ay hindi po libelous. Okay? Linawin po natin yan ha, ayon sa Korte Suprema, may desisyon na dyan na ang mga ganyang expression at emosyon, mga putang inang ganyan, hindi po libelous. Parang hindi ba kapanipaniwala pag ako yung nagsasabi ng putang ina? Ang sa akin lang po, yung panawagan ko sa mga kapwa ko butante, huwag iboto ang stupido. Bigyan ako ng example ni Attorney Trixie, yung sabi niyang baka fake news ngayon tapos bukas yung noon ang paniniwala is flat ang earth. Tapos fake news yung bilog ang mundo. Di nagtagal, ang naging fake news na yung flat ang earth at bilog na ang mundo ang alam ng tao. Kaya ako I think ang solusyon sa fake news is better freedom of expression. The solution to wrong information is more correct information. At ang solusyon nyo dyan ay gumawa kayo ng mga batas para gawing mas matalino ang tao. Kasi sa panahon ngayon na wala na tayong problema sa access sa information. Overload na nga ang information. Gawa kayo ng mga batas na gawing matalino ang mga Pilipino para pag nakita nila yung mga news at mga post, kaya nilang i-determine. Guys, napatunayan na natin to sa Rappler. Walang nagpatahimik sa Rappler. Ang nangyari lang, dahil kinorek sila ng kinorek ng mga Pilipino, naging distrusted sila. Hindi na natin sila kailangan patahimikin. Pag nagsasalita sila, wala nang nakikinig. Exactly. At kung sa tingin nyo, nagsasalita kami ng mali, i-educate nyo ang mga tao. Patunayan nyo na kayo ang nagsasabi ng katotohanan. Kasi kung magagawa nyo yun, wala na din namang makikinig sa amin. Hindi nyo kami kailangan. I totally agree. Masisira nyo yung reputasyon namin. What he wants to regulate is content. Kasi, for example, he would say, yes, ang laki ng issue niya sa sa mura. Yung inulit-ulit niya dun sa Feb 18 second hearing, yung mura. And he says, paano ba kayo pinalaki ng magulang ninyo? And it's, what he said is a clear indication that Ace Barbers is the most out-of-touch politician ever. Can you imagine, issue sa'yo ang mura? When yun na nga lang ang natitira sa mahihirap, pipila. So I asked a waiter, because we were in a room, and then I asked him, sabi ko, kuya, masama ba talaga? Ikaw ba nagmumura? And he said, pag sobrang nagagalit na ako, ma'am, nagmumura na ako. Kasi ang gobyerno ngayon, nangyayari sa yung nanakawin yung PhilHealth, makakamura ka naman talaga. For Ace Barbers to have never experienced a situation where he would cuss out of frustration is an indication that he's so out of touch, and he's saying this from a place of privilege. Never kang nagmura, or sa'yo masama ang magmura because you were never frustrated. You have never lined up at a public hospital to be turned away kasi puno na. You have never had to line up sa terminal ng jeep and sobrang hirap ng pinagdadaanan mo. The fact that it's such a big issue to you that people have to cuss out of frustration shows how so out of touch you are to the struggles of the normal Filipino. Issue na yun sa'yo. Issue na sa'yo yung magmura. So you just have to admit to the Filipino na ang issue mo is you want to regulate content, not social media. Because if you want to regulate social media platforms, there are so many other ways. And it's not us. Kasi 95% of who you invited in the first hearing, out of the 40 vloggers, you invited 38 critics. Dalawa lang doon yung token
not anti-administration or not critics. So, and then you tried to add more sa Feb 18. But obviously, people can read between the lines. This was not intention. the intention was not to for in aid of legislation, especially because of the timing. It's not as if you could pass legislation for this because matatapos na yung 19th Congress. You wanted people to pay for hurting your feelings. I never hurt your feelings though. I'm just kidding. Pero yun nga, parang yun nga. So, dapat aminin nyo na lang na you were targeting people, you were targeting critics. Kasi this was, overreach yun eh. Wala nang time for you to make new laws. Tapos lahat ng pinatawag ninyo, critics, di ba? 38 criticized. So, yun. Well, that was not And the way you have such a huge issue about people cussing you out is proof that yung content yung issue mo. That was not fake news. People can cuss you out. It's their right. Pinagtatawanan ninyo. That just shows us exactly the kind of person you are. Natatakot kayo eh. Kasi kami yung nagsasabi sa mga tao kung anong klaseng tao kayo. Kung gusto ninyong maganda yung sinasabi namin, di sana maganda yung napapakita ninyo. Minsan, manood lang kami ng mga hearing dyan sa Kongreso. Ano nakikita namin? Arrogance. Paano mo sasabihin na tumigil kami magsalita? Yan ang pinapakita ninyo. Paano nyo sasabihin na stop talking that way about us? Tapos meron pa kayong lip service na okay lang naman, di ba? Pag tinawag kaming stupid. Pero at the same time, tatawagin yung bakla yung isang, yung isang straight na vlogger. Mga, Disney princess niyong puso. Di ba? Dapat pinasok niyo yan dahil matapang kayo at ready kayo na balikan ng mga tao pag hindi niyo ginawa yung tama. Hindi niyo pwedeng sabihin na yung mga nagmumura, hindi kayo pwedeng magsalita, yung mga hindi lang nagmumura. Hindi niyo pwedeng sabihin na yung mga hindi nakapag-aral, wag magsasalita kasi na-offend kami sa mga wordings na ginagamit niyo. Paano kung ganun sila lumaki? Kasi nga, laki sila sa hirap at laki sila sa isang lugar na mapapamura ka talaga sa grabe ang krimen. So, solusyonan nyo ang problema ng bansa para yung mga nagmumura, hindi na nila kailangang magmura. Kasi isipin nyo, kung 12 na pro-Duterte o 12 na nagsasabi ng gusto nyo na sa Senado, isipin nyo 12 na hindi boboto, hindi na agad mapapaalis si Inday Sara. Yan lang, kung gusto nyo na hindi matanggal si Inday Sara, yan lang, kung hindi nyo gusto yung ginawa ng mga congressmen nyo. Use your vote to send a message. Use your vote to make a difference. Use your vote to show this admin, your congressman, that is not your voice. Correct, and then science of ours, diba? So, umuulit ang kasaysayan. At yung paniniwala ko dyan, umuulit siya para pwede nating ayusin, no? Redemption arc ang tawag dyan, no? So, nakita natin, parang ang bait nga ng, ng pagkakataon kasi hindi na kailangan ibahin yung pangalan, diba? Andiyan na yung pangalan eh. At saka yung, pareho yung pangalan, Ferdinand Marcos, no? Junior, Senior, Romualdez, no? Pare-pareho yung pagsupil sa press, andyan, di ba? And I was on the receiving end of yung bigat ng kamay ng administrasyon na ito nung nagtanong lang kami, no? Kung totoo ba, Martin Romualdez, na 850 million ang travel allowance mo at dahil dyan kami ay na-illegally detained, no? So, yung pala ito 1 point something billion, no? So, biro mo, hindi na tayo pwedeng magtanong, pera natin yon sa mga inihalal natin, at ang kaparusahan ay detention, you lose your freedom, what's next? Your life, your liberty, diba? So, umuulit ang kasaysayan at alam na natin kung anong gagawin. Ang tingin ko talaga dito, ang matinding paniniwala ko dito, ang Pilipinas talaga ay duyan ng mga magigiting. No? So, yan yung, at alam natin kung paano lumaban. At itong ginagawa namin, alam nyo rin yan, kasi nakikita ko lumalaban kayo. So kami nagpapasalamat na talagang we are not Filipinos for nothing.
been wronged. And we in fact have embodied itong mga nangyari, yung mga sinabi niya, yung paninirang mga sinabi, at yung tuloy-tuloy pa rin na ginagawa nila sa amin, na tuloy-tuloy pa rin ang damage na ginagawa. Hindi lang sa amin, kundi pati sa aming mga kapamilya, pati sa mga kaibigan. Ang peligro na ipinipresenta ng kanyang mga sinabi sa amin, hindi lang sa mga reputasyon namin, pati sa health namin, mga iniisip namin tungkol sa sinabi nila, sa mga potential backlash, sa potential outcomes ng kanyang mga sinasabi, potential matters that can be brought up. Hindi lingid sa aming atensyon o kaalaman na ang topic ng fake news ay tinitake up na pati ng ehekutibo. Hindi lang po ito nasa legislature, kung hindi naririnig na namin from no less than the President, the press secretary, sa press officer, naririnig namin from law enforcement agencies. So yung pag-akusa sa amin ng mga bagay katulad ng narco-vlogger, pogo-vlogger, fake news, ay umaabot, pro-China vloggers, ay umaabot na sa punto na akusasyon na ito, imputasyon na ito sa amin ng mga krimen o depekto na posibleng dumikit sa amin panghabang buhay. Hindi namin maaaring palampasin ito, lalong-lalo na galing sa isang tao na kongresista, na isang opisyal ng gobyerno. At kadalasan, although yung mga remarks niya dito ay hindi covered ng immunity, ginagamit din ang kanyang posisyon para makapanirang puri. Isang dahilan sa aming pagsampa ng kaso na ito para ipakita itong investigasyon na ginagawa ng Kongreso ay superfluous. Pinapakita namin by filing these cases that the law is sufficient. Kung mayroon silang nakikita na mali kaming sinabi, na may paglalabag sa batas, andyan na nga po ang batas. At yan po ay dinidemonstrate namin ngayon. Bukod sa paninirang puri na ginawa niya, ginagamit namin ang existent na sistema ng hustisya para sagutin ang aming pangangailangan dito, para mapuno yung mali na ginawa niya at magawan ng resolusyon nito. We are taking recourse with the law and with the system already in place because we believe that that system is enough. Mayroon pang mga saloobin ang aming mga kasama dito. Umpisan namin dito kay Dr. Lorraine Badoy. Para sa akin naman, ang pinaglalaban ko at ipinaglalaban din namin lahat dito ay yung freedom of expression. Hindi pwede tayong manahimik dito kasi nararamdaman na namin na pabigat ng pabigat ang kamay ng gobyerno ngayon. Parang pinagbubuhatan na tayo ng kamay. Yung freedom, yung kalayaan para mamahayag ng saloobin at yung aming opinyon ay ngayon ay sinisikil. At yung nakakatakot na nakikita namin dito ay parang paliit na lang ng paliit yung espasyo namin para pwedeng magmamahayag ng malaya. So, kailangan namin gawin ito kasi kami mga nanay, kami mga meron kami sariling mga profesyon. Pero para sa akin, ginagawa ko ito for my children and for future generations of Filipinos. Kahit yung ngayon, napakahalaga na ipaglaban natin ang karapatan natin to free expression. This is the greatest expression. It is a right above all rights and it is worth every fight and everything that we put into it. And I want for future generations to look back at this time when that right, that freedom has been endangered by people who are in power and that they will see that we fought for it. Gusto ko din mag-recalibrate tayo ngayon kasi ang nakikita ko ngayon, yung pagmamalabis ng mga nasa poder ngayon.
Meron akong short stint sa gobyerno. Maliwanag sa akin noon kung anong ibig sabihin pag may hawak ang kapangyarihan. Hindi ito ginagamit para pagbuhatan ng kamay ang mga ordinaryong mamamayan. Ginagamit ito para depensahan, protektahan, at pagandahin ang buhay ng mga Pilipino. Hindi ito ginagamit para patahimikin, para sirain ang mga buhay namin, mga reputasyon namin. For instance, ang ipinamana lang sa akin ng tatay ko ay yung malinis na pangalan niya. Kahit yon, ninakaw ni Ace Barbers sa akin. Ang tatay ko was a justice of the Sandigan Bayan when he retired. And he was incorruptible. Hindi nagnakaw ng kahit na isang sentimo sa Pilipino ang tatay ko. Pero ngayon, bigla siya, dahil sa sinabi ni Ace Barbers, bigla siya nagkaroon ng anak na corrupt, na bayaran. Hindi lang bayaran ng kung sino-sino, kundi bayaran ng mga kriminal, pogo at narco na mga sindikato. Yan ang tinuring sa akin ni Ace Barbers at sinabi niya ito hindi lang sa isang maliit na grupo, kundi sa mainstream media. Naka-headlines pa ako ng Krappler. Na ako pa hin-headlines ng Krappler noon. Nanay ako, mga anak ko mga scholar. Asawa ko scholar ng PMA. Bigla na lang nagkaroon sila ng nanay na narco vlogger at pogo vlogger. Ganyan ang ginawa ni Ace Barbers sa akin. Doktor ako, writer ako. Na ang essence ng pagiging manunulat ko ay ang katotohanan. Hindi gagalaw ang ballpen ko, Mr. Ace Barbers, kapag hindi katotohanan ang sinasabi ko, katotohanan ko. Pero ang ginawa mo, tinanggal mo lahat yon. Everything that is precious to me, the gift of a good name. Ang tatay ko, hindi nagnakaw sa Pilipino. At pwede kong sabihin yon at walang kokontra sa akin kasi totoo yan. He was never part of the most corrupt budget in the entire country's history. Never. He was a congressman as well. So, that one, Ace Barber stole from me, and I think he has to be made accountable for that. Opisyalis ng gobyerno na walang ginawa, kundi walang habas na salaulain ang karapatan ng maliliit sa lipunan tulad natin. Itong pagsasampa namin ng kasong libelo na tinutukoy sa Article 355 ng Revised Penal Code. Ito ay isang babala na hindi komo ikaw ay humahawak ng isang posisyon ng kapangyarihan. Kaalyado ka man ng Malacanang, hindi ka namin aatrasan. Ito po ang paninindigan ng taong bayan na kasalukuyan namin nire-representa. Itong pagsasampa namin ng kaso, hindi po para sa amin lamang. Kung hindi, ito ay kahulugan, simbolo ng kaapihan na nararamdaman sa araw-araw. Kung papaano tayo binababoy, kung papaano tayo pinagnanakawan. Ayaw nila na tayo ay nagsasalita. Ayaw nila na naghahatid tayo ng impormasyon. At ayaw nila na nadadala natin ang sambayan ng Pilipino sa pagmumulat sa katotohanan na ang Administrasyong Marcos, kasabwat itong pinsan niya na si Martin Romualdez, sila po yung mga magnanakaw na tumatangay ng ating kabangbayan. Kahit po maliit na kaso, itong libelo, sisiguraduhin namin sa inyo na ito ay iindahin ninyo. Sapagkat sa pamamagitan ng ating hukuman, mapipilitan po kayo na patunayan ang lahat ng akusasyon na ipinaparatang ninyo sa amin. Si Congressman Barbers, sa pamamagitan ng kasong isinampa namin laban sa kanya, ito ang tamang pora para makita natin kung paano irespeto ang karapatan
ng bawat isa, mapaakusado ka man o mapakomplainan ka man. Ilabas mo yung mga katibayan mo na kami ay tumatanggap sa mga drug lord, ganun din sa mga pogo. Ilabas mo lahat yan. Yung sinasabi mo na kami ay swelduhan, nakikinabang sa negosyo ng mga sindikato na yan, ilabas mo ang ebidensya mo, hindi yung puro ka ngak-ngak. But ang common denominator po namin is that we are citizens of the Republic, merely expressing our voice, our sentiment, our opinions on issues of national interest. And nakakapagtaka po na bakit kami pinag-iinitan ngayon ng mga nasa gobyerno dahil po sa aming pag-express ng aming sentimiento. Nakakapagtaka po bakit kailangan nila kaming i-drag sa isang hearing at gusto nilang palabasin na iniimbitahan kami, pero bakit kami pinipilit? At yun nga, hindi na nila maiwasan, sila na mismo, sa kanilang mismo ng bibig nang gagaling, na kami daw po ay narco-vlogger, pogo-vlogger, sa kanila po nang galing. At yan nga po ang dahilan kung bakit ngayon kami nandito, kung bakit po kami gumawa ng hakbang, kung bakit po kami umaksyon. Kasi nga po, parang nagkakagaguhan Para po yatang kami ng mga ordinaryong mamamayan na gusto lang naman namin ng isang matinong gobyerno, gusto lang naman namin na I think ang ano po dito is that kahit anong kulay namin, kahit ano po ang aming political leaning, iisa lang naman po talaga yung gusto nating mangyari. At yun po yung umasenso, umangat ang ating bayang Pilipinas. Lumalabas po, siya po yung nagiging siya po yung parang nagiging purveyor ng fake news. Lumalabas po, siya po ang nagkakalat ng ng balita o ng issue na wala naman po siyang pinangahawakan. At kami po yung naapektuhan. Kami po yung tinarget. Ako po mismo, personal, in public, in-identify niya. At sinabihan niya pa ako ng isang homophobic slur. Wala naman ng problema yun Kaya na sinabi din niya na wala rin problema kung tawagin silang estupido. Lalo na ho siya. Pero, yung sabihin niya po na kami, itong mga nakaharap dito, pinabayaran, pinapatakbo, at may sinusunod na programa ng isang sindikato o ng isang grupo na para po kami ay gawing ahente ng pagbagsak o pagsira sa gobyerno. At parang foreign agents pa kami, sinasabi na kami po ay espiya ng isang foreign entity. Ang lupit naman po siguro nun, at hindi naman po talaga tama yon, lalo na po sa isang katulad ni Congressman Barbers na isang public servant. Abuse of authority na po yon. Sa akin lang, kung hindi mo kaya ang kritisismo ng mga tao, if you cannot take the heat, get out of the kitchen. The moment na pinasa nila yung kanilang certificate of candidacy, alam nila na ang mga tao ang boss nila. At katulad sa isang kumpanya, ang boss mo may karapatan niyang i-criticize ka sa ginagawa mo. So, hindi kasi pwede, ang hirap pangalagaan ng reputasyon. Sa Pilipinas, lalo na sa Pilipinas, isang mali mo lang, sira na ang reputasyon mo. At lahat kami dito, pinapangalagaan namin yung reputasyon araw-araw, hindi lang para sa amin, kundi para sa pamilya namin. Sabi nga ni Doc Loring, ayaw naming madungisan ang pangalan ng mga pamilya namin. Lalo na sa administrasyon na to, na ang hirap mabuhay ng tama.
Kailangan mong magdoble kayod. May mga tao na gumagawa na ng masama para lang mabuhay. Pero kami, ginagawa namin yung tama kahit mahirap. Pinapangalagaan namin yung reputasyon namin kahit mahirap sa administrasyon na to na sobrang hirap. Kaya hindi kami papayag, hindi ako papayag. Nasisirain niya yung reputasyon na ang tagal kong pinangalagaan. Pinangalagaan ng mga ninuno ko, ng magulang ko, ng mga kapatid ko. Hindi ako papayag. Tama ba yun? Binabayaran namin kayo para alagaan kami. Hindi para sikilin kung anong mga karapatan namin. I don't think that I am compelled. Kasi there are a lot of more qualified na mga content creator. And I didn't get a invitation. Pero nakalagay sa dyaryo na yung pangalan ko that I am invited. At ako po, nakatutok ako sa mga nangyayari sa bansa. At alam ko na ang mga sinasabihan nila na pogo vlogger, narco vlogger ay kami. And the fact na ilagay mo doon yung pangalan ko, you made me a target. Sinabihan mo na ako na binabayaran ng drugs, ng drug money, na binabayaran ako ng pogo. Siguro bago nyo kami akusahan ng ganun, patunayan nyo muna na pogo vlogger kami. Na traidor ako sa bansa at lahat-lahat. Kasi kung hindi nyo mapapatunayan, bakit ako pupunta dyan? I am not a valid resource person. Pero pinalampas ko eh. Kaya nga hindi ako nakapunta dito. Bilang pagkilala sa mga batas na meron na tayo, na mukhang nakalimutan niyo yata na gamitin, ito ngayon yung ginagamit ng grupong ito at ng mga ordinaryong tao na ito para ipakita sa inyo kung paano ba dapat ang gawin pag tayo ay sinisiraan ng puri. Hindi dapat dinadala sa Kongreso kung saan walang kalaban-laban ang kabilang panig. Dalhin po natin sa korte nang sa gayon, makita, mailahad at matimbang ang mga ebidensyang meron tayo. Huwag sana nating gamitin ang ating mga kapangyarihan para manakot ng mga ordinaryong Pilipino na naglalahad lamang ng opinyon. Ang kritisismo po ay hindi krimen. Ang opinyon ay hindi balita. At ang dissent or ang pagsalungat, pagpuna, pagkontra ay hindi rin disinformation. Ito po ay parte ng ating kalayaan, ng ating karapatan na mamahayag. Fundamental right po ito ng bawat Pilipino. Huwag nating hayaang mawala at huwag nating hayaang sikilin ang ating karapatang ito. Kaming ordinaryong mamamayan, mayroon kaming sinasandalan, pero kahit yon gusto nilang salagin, gusto nilang i-corrupt. Kasi yun lang ang nakikita natin dito. Nasa kanila na lahat, may pera sila, may power sila. Kayang-kaya nila kaming i-cite in contempt. Tignan niyo yung pampabalahura nila sa amin during the hearing. They said that because they can. Kaya nilang i-threaten yung lisensya ko. I'm the only lawyer here. And the only reason they were asking for my disbarment is dahil hindi ako nagpakita sa hearing. Pero entitled ako dun sa sarili nilang mga rules. Entitled ako to notice. Bukod pa dyan, anong ginawa ko bilang isang abogado? Kinwestiyon ko ang legalidad ng hearing na yon, which is my right as a citizen. Pero, isa sa usapan dun, pag-aralan natin paano natin ito padidisbar. And they said that in the safety of their parliamentary immunity. Bukod pa dyan, Paduano, Congressman Paduano. And then, Congressman Barbers also says, she's a lawyer. She should be advising her friends what to do. Talaga, tinuruan mo pa ako? What about you, Mr. Barbers? You aren't a lawyer. Why do you presume to know what I can and cannot do? Baka gusto niyong i-look up yung ambulance chasing. But he said that because he can. Stupid. No matter how uninformed. Stupid. Thank you, Mark. Yan. Paano kung ganon? Kami tinotroll din kami.
Pero hindi kami pikon katulad nyo. And in fact, alam namin na kaya lang ninyo ginagawa yan because you are enjoying your power a little too much. Parang parang yung sinasabi ninyo sa amin, kaya nyo magsalita, dito kayo magsalita sa amin ngayon. Kami, sabihin din namin yan sa inyo, Mr. Congressman, tara sa korte, doon kayo mag-explain. May sinasabi kasi nila, no, magdemanda ka, Ace. Pero kasi hindi ko na-experience yon nung nagtrabaho kami kay PRRD na short stint ko sa gobyerno. Napakarami ng ibinato sa amin. Pero hindi namin pinakialaman, hindi namin pinatulan. Kasi nga maliwanag sa amin, ramdam na ramdam namin yung kapangyarihan na hawak namin sa mga kamay namin. Konting kembot lang, marami nang pwedeng magandang mangyari sa Pilipino kapag ka ikaw ay nagsisilbi. At marami namang pwedeng masamang mangyari kapag ka ikaw ay abusado, arogante, magnanakaw. Hindi yung binababoy ninyo, tinatakot ninyo, pinapaiyak ninyo mga nanay. Diba? So, hindi kayo special ace barbers. Mga trabahante lang kayo sa gobyerno. Ginagamit niyo pa ang pera ng bayan para siraan kami at para pagtakpan yung kamalian at katarantaduhang ginawa ninyo sa GAA at BICAM. Kaya kami ngayon yung inyong nilalatag nyo dito sa harapan, yung naratibo ninyo is fake news. Ano po bang mas fake doon sa mga blanco sa BICAM? Sagutin nyo yan. Kasi kaban ng bayan yan at swelduhan ho kayo ng mamamayang Pilipino. Wala ho kayong karapatang iwasan yan. At gawan niyo ng storya, yung katulad namin, at papalabasin niyo kami ang masama. Babalik ako, thinkers are doers. Ganyan kayo mag-isip kasi gawain niyo.